Isipin mo ito sandali. Paano kung yung pinakamalaking kaaway mo yung taong literal na sumisira sa buhay mo at agresibong nagpapakulong sa mga kaibigan mo ay biglang naging pinakamasugid mong tagapagtanggol? Grabe, para ang hirap paniwalaan ng ganyang sitwasyon, 'di ba? Lalo na kung nangyayari in real time. Oo nga eh. Parang hindi lang siya basta nagbago ng isip mula sa malayo, kundi naging pangunahing pinuno pa ng mismong kilusang gusto niyang lipunin. Parang isang general ng kalaban na biglang pumasok sa kampo nyo. Hindi para umatake, kundi para pamunuan yung depensa nyo. Correct. At iyon mismo ang eksaktong nangyari sa isa sa pinakaradikal na transformasyon sa kasaysayan, yung pagbabago ni Saulo ng Tarso. Kaya para sa ating malalimang pagsusuri ngayon, hihimayin natin ang dramatikong pagbabagong ito. At gagamit tayo ng mga solidong sanggunian para dyan, tama ba? Tama. Gagamitin natin yung mga tala mula sa Lesson 32 ng isang pag-aaral. Tapos, may mga malikaing pagsasalaysay tulad ng mga obituaryo at pahayagan mula nung unang siglo, pati na rin ang mga sinaunang propesiya. Gusto nating intindihin kung paano ba talaga nababasag at muling nabubuo ang pagkatao ng isang panatiko. Pero mahalagang linawin natin sa mga nakikinig na hindi tayo pwedeng basta na lang tumalon doon sa bahagi ng kwento kung saan mabuting tao na si Saulo. Bakit naman? Kasi yun yung magandang parte. Kasi yung radical na pagbabago niya, wala yang bigat kung hindi natin naiintindihan yung lalim ng kadiliman kung saan siya nagsimula. Kumbaga, ang kwento ni Saulo ay nakaugat sa isang napakagulo at madugong politikal na klima sa Jerusalem noon. Oo. Yung sitwasyon sa lipunan nila. Tama. Mayroong isang tiyak na kaganapan, parang isang malagim na mitya na nag-udyok sa lahat ng ito bago pa man siya maglakbay patungong Damasco. At ang mitsang iyon ay nakapangalan kay Esteban. Kapag binabasa mo yung mga tala tungkol kay Esteban, makikita mo na hindi siya yung typical na rebelding naghahanap ng gulo, di ba? Hindi talaga. Inosente siyang tao. Sa maraming aspeto. Oo, isa siyang pinuno na inatasang mamahagi ng pagkain at mag-alaga sa mga byuda sa Jerusalem. Tapos gumagawa pa siya ng mga himala at kilala bilang isang taong may malalim na karunungan. May mga kaibigan pa siyang tulad ni na Felipe, Procoro, Timon, Nicanor. Mga taong nirerespeto rin sa community. Ayun nga. Kaya ang malaking tanong para sa akin ay paano yung isang taong nag-aabot lang naman ng tinapay sa mga mahirap na byuda ay nagiging isang napakalaking banta sa mga otoridad, umabot pa sa puntong gusto siyang ipapatay? Kasi kapag ang isang tao ay nakakakuha ng malaking impluensya at pagmamahal mula sa masa dahil sa pag-aalaga niya sa mga naisasantabi ng lipunan, Nagiging banta siya sa mga nasa pwesto. eksakto. Otomatiko siyang nagiging banta sa mga nakaupo sa kapangyarihan. Ipinapakita niya kasi yung kakulangan ng mismong sistema. Nakita ito ng mga leader mula sa iba't ibang rehiyon, yung mga taga Cirene, Alejandria, Cilicia, at Asia. Na gumawa ng paraan para sirain siya. Oo, sinubukan nilang makipagtalo kay Esteban marahil para ipahiya siya sa publiko, pero nung hindi nila kayang tapatan yung karunungan niya, gumamit sila ng pinakamatandang taktika sa politika. Yung paggawa ng mga peking akusasyon. Tama. Ikinulong nila siya sa paratang nagsasalita daw siya ng kalapastanangan laban sa Diyos, kay Moises at sa buong institusyon ng kanilang relihiyon. Grabe, ano? Dinala nila siya sa Sanhedrin, yung pinakamataas na hukuman nila noon. Yun, isipin mo kung ikaw yung nasa posisyon ni Esteban. Nakakatakot yun. Sobra. Nakaharap ka sa mga taong may hawak ng buhay at kamatayan mo. Ang natural na reaksyon ng sinumang tao doon ay depensahan ng sarili, magmakaawa o bawiin yung mga sinabi. Pero hindi ganyan ang ginawa ni Esteban, di ba? Hindi talaga. Ibang klase yung sikolohiya ni Esteban. Imbes na magpalubag loob, ginamit niya yung pagkakataon para baligtarin ang sitwasyon.
ipinamuka niya sa konseho na sila yung tunay na lumalaban sa Diyos. Matapang na hakbang. Sinabi niya na yung buong kasaysayan nila ay isang mahabang linya ng pagpatay sa sarili nilang mga propeta. At nag-culminate ito sa pagpatay nila sa taong tinawag niyang banal na isa. Yung matuwid na isa na si Jesus. Parang sinadya niyang pindutin yung pinaka-sensitive na pizza ng mga huwes na ito. Oo. Kaya mapapaisip ka, bakit pa sasabihin ni Esteban yung isang bagay na alam niyang siguradong ikamamatay niya? Ano yung nagtutulak sa ganitong klase ng katapangan na parang handang mamatay sa isang iglap para lang sa pinaniniwalaan? Kasi ang katapangan iyon ay nagmumula sa isang pag-unawa na yung misyon niya ay hindi ang iligtas ang sarili niyang buhay. Ang layunin niya ay ipahayag ang isang katotohanan na mas malaki pa sa kanya. Ang lalim nun. Pero kahit na nangingit-ngit na yung mga ngipin ng konseho sa mga paratang na iyon ni Esteban, ang mismang nagtulak sa kanila para magwala at tuluyan siyang batuhin ay yung huling sinabi niya. Yung tungkol sa nakita niya sa langit. Oo. Tumingala si Esteban at sinabing nakikita niya ang langit na bukas at yung anak ng tao na nakatayo sa kanang kamay ng Diyos. Oh wait, para sa mga nakikinig sa atin na hindi pamilyar sa mga sinaunang titulong ito, baka isipin nila, ano naman ang masama doon? 'Di ba? Nagsabi lang naman siya ng pangitiin. Oo, sa unang tingin parang wala lang. Kaya nga, bakit ang pagsasabi na nakita mo ang anak ng tao ay naging isang otomatikong hatol ng kamatayan para sa hukuman ng mga Judyo noon? Kailangan nating intindihin yung mekanismo ng kanilang teolohiya. Ang titulong anak ng tao ay hindi lang isang karaniwang termino, ito ay isang napakaspesifikong pag-angkin na nakakonekta sa propesya ni Daniel sa Lumang Tipan. Yung sa aklat ni Daniel. Tama, sa Daniel Kabanatang 7, inilalarawan ng isang pangitiin kung saan ang anak ng tao ay lumalapit sa sinauna sa mga araw na kumakatawan sa Diyos Ama. At ang anak ng tao na ito ay binibigyan ng walang hanggang otoridad, soberanya at kapangyarihan na mamuno sa lahat ng bansa. Kaya nung ginamit ni Esteban yung terminong iyon para kay Jesus, hindi lang niya sinasabi na si Jesus ay isang mabuting guro na umakyat sa langit. Hindi lang ganun kasimple. Ang sinasabi niya sa Sanhedrin ay yung taong ipinako niyo sa krus kamakailan lang, na itinuring ninyong isang kriminal, hawak na niya ngayon ang pinakamataas na kapangyarihan sa buong universo at nakatayo siya mismo sa tabi ng Diyos. Eksakto. At para sa mga pinuno ng relihiyon noon, hindi lang ito simpleng kalapastanan, ito ay isang teolohiko na pagtataksil. Kasi ibig sabihin kung tama si Esteban, Ang Sanhedrin ang direktang kalaban ng Diyos. grabe, iyan pala ang mismong dahilan kung bakit nagwala yung hukuman. Based sa mga tala, tinakpan nila yung kanilang mga tanga para hindi na marinig yung sinasabi nilang kalapastanan, tapos dinala si Esteban sa labas ng lungsod at sinimulang matuhin. At dito, sa gitna ng napakagulo at marahas na eksenang ito, pumapasok yung pangunahing karakter natin. Si Saulo. Oo, habang binabato si Esteban at humihingi ng kapatawaran para sa mga pumapatay sa kanya, inilapag ng mga tao yung kanilang mga balabal sa paanan ng isang binata para hindi sila maabala sa pagbabato. At yung binatang iyon ay si Saulo. Nakakakilabot yung paglalarawan sa kanya dun sa source natin eh. Hindi siya parang isang usyoso lang na natatakot sa nangyayari. Hindi kalmado siya dun. Buong-buo yung pagsang-ayon niya sa pagpatay na ito. Inaalagaan niya pa yung mga damit ng mga namamatay tao para mas madali nilang maituon yung lakas nila sa pagbato. Mapapaisip ka talaga, kung ano kaya ang tumatakbo sa isip ni Saulo ng mga sandaling iyon. Malamang naniniwala siyang ginagawa niya yung kalooban ng Diyos sa pagpuksa sa tingin niya ay isang mapanganib na kulto. Pero sa kabilang banda, nakikita niya yung isang taong pinapatay ng walang kalaban-laban na may purong kapayapaan sa mukha at nagdadasal pa para sa mga kaaway nito. Siguradong nagtanim ito ng isang matinding pagtutunggali o pagkalito sa loob ng kanyang isipan, di ba?
Tama ka dyan. At yung matinding pagtutunggali sa isip na iyon, madalas nagiging dahilan yan para mas lalo pang maging radikal ang isang tao. Paanong nagiging mas radikal? Kapag nagsisimulang gumuho yung pinaniniwalaan mo, ang unang reaksyon ng isip ay hindi ang aminin ng pagkakamali. Ang gagawin niyan ay mas lalong patibain yung depensa. Kaya makikita natin si Saulo na nagiging mas agresibo pagkatapos ng kamatayan ni Esteban. Kaya pala naging literal na mga ngaso siya ng mga tagasunod ng Ang Daan o yung sinaunang kilusan ng mga Kristiyano. Kumuha pa siya ng mga sulat mula sa mga otoridad para pumunta sa Damasco. Hanapin yung mga naniniwala kay Jesus, lalaki man o babae, at kalad ka rin sila pabalik sa Jerusalem bilang mga bilanggo. At dyan na tayo dinadala sa mismong daan patungong Damasco. Ito na yung point of no return sa kwento niya. Oo, naglalakbay si Saulo, determinado. Marahil iniisip na niya yung mga susunod niyang ikukulong. Nang biglang nangyari ang isang babay na physical at mental na bumasag sa kanya. Isang nakakabulag na liwanag mula sa langit, di ba? Tama, nagpatumba ito sa kanya sa lupa at may narinig siyang boses na nagtatanong, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Nang itanong niya kung sino ito, ang sagot na nakuha niya ay sumira sa buong mundong kilala niya. Ako si Jesus na iyong inuusig. Napakatindi niyan. Isipin mo yung teolohiya at pananaw sa mundo ni Saulo bilang isang napakalaking palaisipan na perpektong nakabuo na. Siguradong-sigurado siya na alam niya kung ano ang hitsura ng Diyos at kung sino ang mga kalaban nito. Tapos biglang nagpakita si Jesus. Oo, nang makita niya si Jesus sa daan patungong Damasco, hindi lang basta nagdagdag ang Diyos ng isang bagong piraso sa palaisipan niya. Kumbaga, binaliktad ni Jesus yung buong mesa. Grabe yung analogiyang iyon. Ipinakita niya kay Saulo na ang buong larawang inakala niyang tama ay baligtad pala. Yung taong inakala niyang isang patay na nagpapanggap na Mesiyas ay siya palang buhay na Diyos. At yung mga taong inakala niyang mga kalaban ng Diyos ay siya pala mga tunay na tagasunod. Nakakabalo yung ganitong klaseng pagbabaligtad ng katotohanan, ano? Mula sa pagiging isang matapang at kinatakot na otoridad, bigla siyang naging bulag at umaasa na lang sa iba para makapasok sa lungsod. Nawala lahat ng kapangyarihan niya sa isang iglap. Pero kailangan kong maglagay ng sarili ko sa posisyon ng mga biktima niya dito. Kung ako yung isa sa mga apostol na nagtatago sa Jerusalem, isipin mo ikaw si Pedro o si Santiago. At alam kong ang taong ito ang dahilan kung bakit namatay si Esteban at nasa kulungan ng mga kaibigan ko. Matatakot ka talaga? Oo. Tapos biglang may magbabalita na, uy, si Saulo, nagbago na. Gusto na tayong samahan. Ang unang iisipin ko talaga ay isa itong patibong. Parang Trojan horse ba, na gusto lang makapasok sa grupo natin para mas madali tayong hulihin hat. Ang reaksyong iyan ay ang pinaka-natural na depensa ng sarili at yan talaga yung naging sitwasyon based sa mga tala natin. Natakot sa kanya ang mga apostol. Kasi ang isang trauma na ganitong kalalim, hindi yan mabubura ng simpleng pahayag lang na nagbago ng isang tao. Kailangan ng pruweba, di ba? Tama, kailangan ng tagapamagitan at kailangan ng konkretong aksyon na nagpapatunay ng transformasyon. At dito pumasok yung isang karakter na nangangalang Bernabe. Isinugal ni Bernabe yung sarili niyang reputasyon at pati buhay niya para ilapit si Saulo sa mga leader. Ikinuwento ni Bernabe kung paano nagpakita ang Panginoon kay Saulo, pero ang mas mabigat na ebidensya para sa akin na hindi yung pangitin sa daan eh. Ito ay yung ginawa ni Saulo pagkatapos. Yung mga aksyon niya sa Damasco? Oo. Sa halip na manhuli ng mga Kristiyano sa Damasco, pumasok siya sa mga sinagoga at matapang na nangaral na si Jesus ang anak ng Diyos. Kumaga, ipinasok niya yung sarili niya sa eksaktong panganib na dati niyang ginagawa sa iba. Binaliktad niya yung sitwasyong niya mismo. Yung tunay na ebidensya ng pagbabago, yung buhay niya after ng pangyayaring iyon, ay dapat sumalungat at bumawi sa mga sinira ng buhay niya before. Ang makita mong ang dating birdugo ay handang maging biktima para sa parehong mensahe ay ang nag-isang paraan para makuha ang tiwala ng mga taong pinahirapan niya. At yan yung nagpapalalim sa buong kwento natin. Ang pagbabago,
Hindi lamang yan isang mental na pag-ayon sa isang bagong ideya, ito ay isang aktibong pag-ikot ng direksyon ng buhay. Lahat ng determinasyon, talino at tapang na ginamit ni Saulo sa pag-uusig, ginamit niya ito para sa pagtatayo ng pamayanan na gusto niyang gibain noon. At yung katotohanan na tinanggap siya ng mga apostol ay nagpapakita rin ng isang pamayanan na seryoso sa paniniwala nilang ang kapatawaran ay walang limitasyon. Totoo yan. Ngayon, kapag tinitingnan mo ang ganitong klaseng radical na pag-ikot, mapapaisip ka kung nangyayari ba ito sa labas ng kasaysayan ng unang siglo. Madaling isipin na yung kwento ni Saulo ay isang kaganapan na nangyari lang noon at hindi na mauulit. Pero meron tayong mga makabagong halimbawa, di ba? Oo, ang ating pagsusuri ngayon ay may tinutukoy na isang mas makabagong halimbawa na perpektong nagpapakita ng parehong mekanismo ng pagbabago. Kilala nating lahat yung sikat na kanta na Amazing Grace. Marahil ito yung pinakasikat na awitin ng kapatawaran sa buong mundo. Ginagamit sa mga pelikula, libing at iba ta. Tama. Pero yung kwento ng sumulat nito, si John Newton, ay nagdadala ng parehong bigat ng kadiliman tulad ni Saulo. Kasi kung si Saulo ay ang makina ng relihiyosong pang-aapi noon, si John Newton naman ay ang makina ng brutal na pang-aaping pisikal at ekonomikal sa kanyang panahon. Oo, nabasa ko sa source natin na kapitan siya ng mga barkong ginagamit sa kalakalan ng mga inalapin mula sa Afrika. Napakalupit ng industriyang iyon. Hindi siya isang taong nakagawa lang ng mga simpleng pagkakamali sa buhay. Siya ay aktibong nangangasiwa sa pagkukulong, pagpapahirap at pagbebenta ng mga tao. Nakikinabang siya at yumayaman mula sa isang sistema na literal na nag-aalis ng pagkatao sa libu-libong individual. Grabe. Kaya, ang hirap lunukin na ang taong nag-orkestra ng ganoong karahasan ay siya ring susulat ng moralinyang humihingi ng grasya at kaligtasan para sa isang makasalanang tulad niya. Pero doon nagiging makapangyarihan ang pagkakatulad ng dalawang kwentong ito. Pareho silang naging instrumento ng paghihirap ng iba. At pareho nilang na-justify sa isip nila na ang ginagawa nila ay normal o katanggap-tanggap sa lipunan o relihiyon nila noon. Tapos pareho rin nilang naranasan yung pagbasag sa kanilang mga palaisipan o paniniwala sa mundo. Para kay Newton, nagsimula ito sa isang matinding bagyo sa dagat kung saan hinarap niya ang sarili niyang kamatayan. Unti-unti nitong tinulak siya na makilala si Jesus at tuluyang talikuran at labanan ang kalakalan ng alipin. Ang mahalagang makita natin dito ay hindi nila pinabayaan na ang kanilang madilim na nakaraan ang magdikta ng kanilang buong kwento. Sa halip, ginamit nila ang matinding bigat ng kanilang mga nagawang kasalanan bilang gasolina para mas lalong maging epektibo sa paggawa ng kabutihan. O ano? Si Newton ay naging isang napaka-influential na boses na nakatulong sa pagbuwag ng kalakalan ng alipin sa England. Kumbaga, ang kapatawaran ay hindi nagbura sa kanilang memorya, ginawa nitong mas matalas ang kanilang pakiramdam para sa hustisya. May isang konsepto dito mula sa mga tala ng pag-aaral na nakuha ng atensyon ko. Tinatawag nila itong mga Velcro tools o mga konseptong parang Velcro na mabilis dumikit sa isip. Paanong nagiging Velcro yung mga kwentong ito? Kasi sa psikolohiya, kaya nagiging dumidikit yung mga kwento ni Saulo at John Newton sa isipan natin ay dahil sa sobrang taas ng kontrast o pagkakaiba. Ang isip ng tao, nahihirapang tandaan ang mga taong medyo masama na naging medyo mabuti lang. Tama, hindi ganong tumatatak. Pero kapag nakita natin ang pinakamasamang bardugo na naging pinakadakilang tagapagtanggol, dumikit ito sa atin. Binabasag nito yung sarili nating mga bias tungkol sa kakayahan ng isang tao na magbago. Nagbibigay ito ng pag-asa na minsan parang hindi na logical eh. Kasi sa karaniwang pananaw natin sa mundo, ang isang taong lumubog ng husto sa kasamaan ay itinuturong nating wala ng pag-asa. Totoo yan. Ang mga kwentong ito ang mismong naghahamon sa konklusyong iyon.
ipinapakita nila na kahit yung mga taong gumagawa ng pinakamasasamang bagay ay may puwangta rin para maabot ng isang radikal na pag-ibig at katotohanan na kayang bumaligtad sa kanilang buong pagkatao. Napakaganda ng puntong yan. Kaya, habang pinagsama-sama natin ang lahat ng ito, para sa iyo na nakikinig, balikan natin yung pag-usad ng kasaysayan na tinalakay natin. Nagsimula tayo kay Esteban. Oo, nagsimula tayo sa katapangan at kalinawan ng pananaw ni Esteban tungkol sa kung sino ang may hawak ng tunay na kapangyarihan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. At yung kamatayang iyon ang lumikha ng matinding pagtutunggali sa isip ni Saulo. Tama. Nasa kanyang pagtatangkang patahimikin ang sarili niyang mga pagdududa ay naging isang mas marahas pang manguusig. Ngunit ang mismong puwersang pinipilit niyang patayin ay siya ring puwersang sumalubong sa kanya sa daan, bumasag sa kanyang maling pagunanga at bumuo sa kanya bilang isang bagong tao na handang mamatay para sa pag-ibig at katotohanan. At gaya nga ng ipinakita ni John Newton sa mas modernong panahon, ang mekanismo ng grasya na ito ay patuloy na nagpapabago ng mga buhay at gumigiba ng mga mapang-aping sistema hanggang sa mga sumunod na siglo. Oo, Ang malinaw na aral dito ay ang transformasyon ay palaging may kasamang aksyon. Hindi ka lang basta nagbabago ng paniniwala sa isip mo, binabago mo yung kung paano ka nakikipag-ugnayan sa mundo. Yung mga kwento ni na Saulo at Newton pagkatapos ng pagbabago nila ay patunay na ang tunay na pagkikita sa katotohanan ay humihingi ng isang radikal na pag-ikot sa kung paano mo ginagamit ang iyong buhay. para sa iyo na nakikinig sa amin ngayon, ang paghimi natin sa mga kwentong ito ay hindi lang isang simpleng lesson sa kasaysayan. Ito ay isang direktang salamin sa kung paano natin sinusuri ang mga sarili natin at ang mga tao sa paligid natin. Siguro wala ka naman sa kalakalan ng pang-aalip at siguro hindi ka naman nagpapakulong ng mga tao dahil sa relihiyon. Malamang hindi naman. Pero lahat tayo ay may kanya-kanyang bersyon ng before. Mga maling paniniwala, mga nakasanay na nakakasakit sa iba, o mga pananaw na kailangang mabasag. Ang kwento ni Saulo ay isang magandang paalala na ang buhay mo ay hindi nakatali sa kung ano ka kahapon. Napakatotoo diyan. Kaya gusto kitang iwanan ng isang kaisipan para pag-isipan mo ngayon. Kung ang binatang iyon na napakakalmang nakatayo at nagbabantay ng mga balabal habang may ginagawang karumal-dumal na pagpatay, ay siya ring naging pinakadakilang tagapagsalita ng kilusang gusto niyang puksain. Sino sa ating kasalukuyang mundo o sa sarili mong personal na buhay ang mabilis mong hinuhusgahan bilang wala ng pag-asa o hindi na magbabago? Sino ba ang Saulo ng Tarso sa buhay mo ngayon na marahil sa tamang pagkakataon at liwanag ay maging pinakamalaking sorpresa at tagapagtanggol ng kabutihan na hindi mo kailanman inaasahan?